Nangangamba ang ilang motorista na posibleng mas bumigat ang daloy ng trapiko kapag sinimula na ang pagtatayo ng EDSA Taft flyover. Kaya namughay ang MMDA na magtayo naman ng isang temporary flyover mula NAIA hanggang Macapagal Avenue. May news to go si Steve Dailisa. Mahigit 100,000 sasakyan ang dumaraan sa panulukan ng EDSA at Taft Avenue sa Pasay City araw-araw. Pero dahil limitado lang ang lawak ng EDSA Taft, kalbaryo ang mabigat na trapiko. Lalo dito pumapasok ang mga motoristang pa-EDSA at pa-Maynila. Ang solusyon ng DPWH, magtayo ng 2.7 billion peso flyover para mula Magallanes ay diretso ng tatawid hanggang Ross Boulevard ang mga sasakyan. Magkakaroon ng tigda 2 lane. Kamakailan nagsagawa ng geological survey ang DPWH para malaman yung maging posibleng epekto ng paglalagay ng karagdagang poste dito naman sa struktura ng MRT. Tataas daw kasi ng higit sa 3 palapag yung gagawin nilang flyover. Pero paniguro ng DPWH, hindi raw makaka-apekto sa operasyon ng MRT yung kanilang gagawing konstruksyon. Hindi pa raw napaplansya ng DPWH ang mga alternatibong ruta. Pero dahil itinuturing na airport link ang EDSA Taft, mungkay ng MMDA para di maperwisyo ang mga pupunta sa NAIA Terminals 1, 2 at 3 ay gumawa muna ng temporary flyover sa airport patawid ng Macapagal Avenue. Pati na ang left turning flyover mula Coastal Road patungo ng Pacific Avenue para naman sa mga papasok ng Cavitex. Yung mga naging concerns dito, yung epekto sa forthcoming August Asian Basketball Championships sa arena, yung mga consumers natin pupunta ng MOA at doon sa Entertainment City. Pero pag natapos to, ay magaan na yung trapiko natin doon sa area. Wala pa man ang mismong proyekto na babahala ng ilang motorista. Si Liza Domingo inabot daw ng 40 minuto mula Magallanes hanggang airport. Paano pa raw kaya kung simula na ito, lalo't 15 buwang inaasahang tatagal ang konstruksyon? Bakit hindi itong, halimbawa, nagpalagay ng mga January pa lang, at least kasi mainit, madaling matuyo ang kalsada. Pero pag ganang tag-ulan, napakahirap lalo sa estudyante, pasukan, napaka-heavy traffic na nan, di ba? Ang ilan handa naman daw magtiis, lalo't ginahawa rin naman ang idudulot nito kalaunan. Ngayon nga na wala pang construction, medyo heavy na yung traffic, so lalo na pag nag-start na yung construction, bibigat na yung traffic. Pero after naman nun, magiging magaan na. Bagamat aprobado na ni Pangulong Aquino, dadaan pa raw ang proyekto sa NEDA sa kondisyong hindi labis na mamomroblema ang mga motorista sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko habang itinatayo ang flyover. Steve Dailisa, GMA News.